Hello, Libra. Okay, agad-agad. Kuha tayo ng card para sa'yo. Ito ay pre-shuffled na. Ooh, nice. Eight of Wands. Mensaheng mabilis na darating para sa'yo. Wala nang delay. Tuloy-tuloy na. Ang momentum ay nasa sa'yo na. Mabibuild, kung nabibinibuild mo na yung momentum, tuloy-tuloy na ang pagdating ng kung ano man ang iyong minamanifest. Kung meron kang inaplayan, darating na ang sagot sa'yo, mukhang positibo ang sagot. Tingnan mo naman ng ibon, migration, maaaring yung iba sa inyo ay magmamigrate sa ibang lugar. Pwede din ito na, basta something positive is coming towards you. Tingnan mo naman yung mga halaman. Maganda, yayabong, mensaheng positibo ang darating kay Libra. So, ito po ang clarification ng ating core energy. Yan po ang ating core energy. Salamat sa pagbisita at salamat sa pagpunta sa channel na ito. Sun, Moon, Rising Sign, and Venus para kay Libra para sa buwan ng Nobyembre. Kunin nyo lamang po kung ano ang nakarelate sa inyo. Tapon nyo, hindi, okay lang yan kung hindi makarelate. Maaari ang susunod na i-upload. Ang siyang makakarelate tayo, so subscribe lamang po para maabutan natin ang pag-upload ng mga bagong video. Ma-notify tayo pag may darating na bagong video. Pero, naniniwala ako meron dahilan kung ba't po kayo napadpad dito at maaaring iyon ay sa Oracle card. Ay, ano ba yan? Sorry. Oracle card na makukuha nyo sa dulo. Kasi ang mensahe nun ay universal, doesn't matter kung hindi siya, doesn't matter kung ang kwento dito ay hindi kayo nakarelate o totally ibang-iba ang kwento sa kwento nyo. Nice! Sa Spark has been lit. Bagong proyekto, bagong creative project. Meron kayong maiisip or iniisip na isang bagay na i-manifest. Nasa manifesting space ka ngayon, Libra. So kung ano man ang iyong i-intend, ito ay mapapasa iyo. At mukhang positibo ang magiging outcome nito. Ngunit, maaaring meron kang pinanggalingan na hindi magandang maaaring traumatizing event in the recent past at ikaw ay gumagawa pa lamang o nasa proseso ng pag-heal mula doon. Maaari din na alam mo yun, ayaw mo pang i-all in. Kung halimbawa may tinatry kang i-manifest, no, hindi mo pa totally binibear your all. O kaya, pwede naman na ayaw mo magpakita ng vulnerability, medyo um, reserved, may reservations pa si Libra sa paggawa ng bagong proyekto o bagong bagay. Ayaw niya muna, gusto niya muna magsolo. Maaaring kung ikaw ay galing sa isang relasyon na traumatizing, maaaring si Libra ay aalis na or kaaalis lang sa sitwasyon na yon at ayaw niya munang gusto niya muna maging single. Kung romantic ito gusto mo na maging single ni Libra, maaaring merong tao may offer na nanggagaling sa isang Aries, Leo, Sagittarius, fire sign, pero medyo na-turn off si Libra sa offer na ito kasi para masyadong agresibo o kaya nakakaamoy siya ng BS, kaya ayaw niya munang i-entertain, ayaw mag-entertain muna ni Libra ng mga partnership na wala naman or hindi pa aligned sa mga plano niya sa ngayon. Merong pinaplanong bongga si Libra at maaaring alam niya kung paano i-traverse yung path para ma-manifest yon. Yun nga lang hindi siya para makipag-collab sa ngayon. So kung ikaw Libra ay isang content creator, maaaring hindi mo naiisip pa na makipag-deal or makipag-partner sa kung sino mang sikat yan. Happy pa si Libra to tread a path on his or her own at maaaring ayaw niya munang kumausap kasi meron pa siyang tinatry na i-solve na issue in the past o tinatry niya nga munang mag-heal. Pero isa to sa pinakamalakas sa iyong spread. Mas malakas pa dito. Major arcana to eh. So, a major revelation in your life. Meron nangyari na nakikilala mo ang sarili mo. Pero, ito ay minor arcana. So, hindi siya minor. Minor arcana siya. Pero, ito ang pinakamalakas na card nakikita ko sa iyong reading sa ngayon. Ito ay bagong creative vision, brewing something, wielding a wand, may gustong i-manifest at mukhang positibo ang magiging resulta ng kung ano man itong pinaplano mong ito. Ayaw mo magpadalos-dalos, meron lumalapit sa'yo na gusto magpadalos-dalos. Kung romantic ito, itong tao na to, ay, the feeling is mutual.
pero ayaw mo muna, hindi ka ready, pero ayaw mo muna mag-jump into something na basta may iba ka pa kasing ginagawa, hindi mo siya focus pa sa ngayon. Kung romantic, if somebody is extending an olive branch or offering you something, hindi mo pa feel na mag-go into a partnership. Maraming padalos-dalos na enerhiya dito. Maaring ito, yung iba sa inyo nawawala na ng pasensya sa ginagawa nyo. Halimbawa, yun nga, may relasyon kang inalisan, doesn't matter kung romantic o work relationship, pero yung remnants ng past relationship na yun ay hinahunt ka pa rin in one way or another hanggang ngayon. Hinahunt, hindi hunting as in hunt, as in bumabagabag pa rin sa'yo yung remnants ng pag-alis mo sa sa relasyon na yun, sa partnership na yun. At maraming nudge na coming from kung saan-saan na kinukumbinsi ka, I don't know kung bumalik, kinukumbinsi ka na mag-partner sa kanila, kinukumbinsi ka na mag-business, kanyan, maging partner sa business, maging partner sa negosyo. Ito, ang ayon dito ay maaaring ito ay hinihimok ka na universe na i-reassess mo kung nasa ang part ka na in your life ngayon. Maaaring itong creative vision na to na minamanifest mo ay hindi naman align talaga sa values mo or hindi naman align talaga sa kung paano ka talaga magtrabaho. Halimbawa, yung iba sa inyo, gusto work from home. O kaya, halimbawa, itong creative vision na to will entail you an office job. Papasok ka dun, tas malayo siya dun sa traffic ang dadaanan mo kada papasok. Gusto mo yung role. Pero, o kaya gusto mo mag-apply sa isang, let's say, multinational company. Pero yung opisina na, let's say, sa Manila, as in sa UN Manila, ganyan, Malate, Manila, traffic, ganyan. Pero gusto mo siya. So, ito ay hinihimo ka ni universe na i-reassess mo, ano ba talaga, kung paano ka ba magtrabaho. Halimbawa, hindi ka naniniwala sa work from home, ayaw mo ng work from home, so mag-a-align doon yung RTO na ito, yung return to office, ganyan. Pero kung kabaliktaran, halimbawa, mas gusto mo mag-work from home, yun talaga yung gusto mo, non-negotiable yun, so bakit mo susundan itong vision na yan? Yung ganun. I hope I made sense. Gusto nito, parang reverse engineering to eh. Ano yung, para maisakatuparan mo isang bagay, ano ang kinakailangan, ano yung action steps na kailangan mong gawin para magawa yon? Kinakailangan mo bang ayusin ang iyong resume, i-tailor siya regarding this creative vision? Kinakailangan mo bang mag-upskill pa or mag-aral? O halimbawa, ang prinsipyo mo, ayaw mo talaga ng night shift. O, pero merong offer sa iyo or meron kang gustong-gustong na role or yung binubrew mo, yung niluluto mo na isang bagay na project ay will require you na magpuyat. O paano kung paano ka talaga magtrabaho or as a person ay hindi mo talaga kaya ang puyat, morning person ka pala, so bakit mo siya tatanggapin? So alamin mo or assess mo or reassess mo kung ano yung mga bagay na mahalaga para sa'yo bago mo i-execute itong vision na to. Pero regardless of, parang ano lang yan, caution lang, warning lang mula kay universe. Pero regardless of mag-contemplate ka, mag-reflect ka o hindi, merong padating na mensahe para sa'yo. May kinalaman siya sa isang creative project or meron kang niluluto na something creative at mukhang positibo ang nakukuha kong enerhiya mula dyan. Lalo na mukhang magle-let go ka na, kung hindi mo pa nale-let go ang trabaho mo na nagwe-weigh sa'yo down, mukhang nandun ka na sa proseso para totally makalaya doon sa sitwasyon na yon. If not makalaya, i-free na yung mind mo sa mga sitwasyon or sa mga requirements ng job na yon. Two of Cups reversed pa to. Yung iba sa inyo maaaring may ipopursue na something big, pero it would require na umalis ka ng bansa. So, may sakripisyong gagawin si Libra. Sinobrahan ko. Sige, sobrahan natin.
defeat. Di ko alam kung anong talo yan. Mukhang ayaw pa ni Libra na masyadong marami yan. Makisosyo. Walang panahon si Libra sa love life. Siguro dati masyadong mayabong ang love life niya. Ngayon ayaw niya munang hindi yun yung bagay na magpapatibok ng puso ni Libra ngayon. Mukhang siya, creative endeavor. Itong tao na to, remember mo sinabi ko kanina, maraming padalos-dalos na energy, maraming tao na gusto mamadaliin ka, kukulitin ka, inanag ka na gawin na natin to, simulan na natin to. Pero, alam mo, yung maimbierna ka na. Kasi, ayaw mo muna magsosyo sa ngayon. With the Three of Pentacles here na reversed. Kasi collaboration yan, upright. Hindi man totally sa ayaw mo ng collaboration, pero mukhang hindi pa handa kasi meron kang binubro na, yun nga, creative vision. Mukhang itong project na to, or mensahe, actually, ito din pwedeng partnership eh. Pero, kung marami man ang magre-reach out sa'yo for a partnership, it's not that ayaw mo makipag-partner. Pero mukhang pipiliin mo kung ano yung tama o kung ano yung aligned dun sa kung paano ka mag-work, kung paano yung lifestyle mo. Itong taong to na mangungulit sa'yo, mangungulit sa'yo yung dati mo, yung iniwan mo, yung let's say dati mong trabaho, mangungulit yun. O pwede din na mag-o-offer sa'yo ng something. May offer eh. Tingin ko offer ang padating sa'yo. Offer for a creative project. Itong inalisan mo, let's say, mag-o-offer siya na magsosyo. Meron naman mag-o-offer na mag-collaborate. Halimbawa, gumawa lang ng gig, short-term project. Pero sobrang kulit nitong taong to. Masyado siyang maboka, magaling siya sa business. Kung hindi magaling sa business, creative siya na tao. Medyo align kayo creative wise. Yun nga lang medyo naaamoy mo na may budol part yung pinagsasabi niya sa'yo. Charming siya masyado, pero yung charm na yun, parang nakakaamoy ka ng parang, wait lang parang hindi mo pinagkakatiwalaan yung sinasabi niya. Kasi alam mo na magaling mambudol, businessman, sales talk, magaling mag-sales talk yun. Yung tao na to, magaling siya mag-sales talk, alam mo na makaka-achieve ka ng success sa kanya, pero hindi masyadong siyang makulit na overpower ng kakulitan niya or pag nanag niya yung yung ayaw mo nga munang makipag-partner sa ngayon eh. I mean, hindi ka pa galing ka na doon sa teamwork. Hindi ka team player, pero gusto mo munang i-discover kung ano yung mag-work sa'yo, mag-work sa sarili mo, yung career path na gusto mo. So, marami dito na, yun nga, may defeat, meron pang argument. Gusto ko i-clarify yan. Hingi tayo ng clarification yan. Try natin dito, maiba. Very special ang reading ni Libra. Hindi pa sure, may uncertainty. Meron kang gustong tahakin pero alam mo na kailangan mo ng tulong ng ibang tao. Ngayon, ino-offeran ka ng tulong pero parang hindi mo pa feel na, windfall of money. Ace ulit. A new opportunity para kumita ng pera. Mukhang itong ingat ka na mag-i-invest ng malaki sa isang bagay na alam mo yun, hindi mo pinag-isipan. Hindi pinag-isipan in a sense that hindi ka nag-consult sa mga tao. Maaaring itong taong to or itong taong to, yung mga gusto makisosyo sa'yo, maaaring sila ang sagot para mabigyan ka ng business advice. Kasi pentacles to o pera. Pero dahil gusto mo mag-solo, ingat ka na solo ka all the way, magmula sa figuring everything out when in fact you can ask for help. Ingat ka na aakuin mo lahat at sosolohin mo lahat kasi maaaring dun manggaling. Hiningi ko yung clarification ng defeat. Ano tong Five of Swords? Mental anguish. Yun nga, defeat sabi niya, defeat.
may bagay na ikakatalo mo. At itong bagay na to ang siyang ikaka-stress mo. Hiningi ko yung clarification at lumabas ito, Ace of Pentacles. Maaaring ito ay pamana, pero I don't feel like it has something to do with windfall of money as in pamana. Pwedeng ito ay new opportunity for a new career opportunity or new business opportunity, new investment opportunity. So, with all yung narrative na meron tayo dito sa mga cards na unang lumabas, ang napipick up ko is yun nga, ayaw mo muna sa ngayon na magsosyo. Merong mensahe na darating sa'yo, mabilis, mabibuild mo ang momentum, pero may sadyang mga taong makukulit sa paligid mo at kinukulit ka na mag-aral na, kinukulit ka na mag-regroup, magtayo ng grupo, ewan ko kung ano yung gusto nila, mag-venture, mag-collaboration, pero hindi ka pa handa na mag-collaborate. Hindi sa hindi ka team player, pero gusto mo munang i-figure out, i-reassess, i-judge. Judgment kasi to in reverse yun. Phoenix, rising, kumbaga, ready ka na to be reincarnated. Hindi naman sa ready, kasi nagbubuo ka pa nga lang nga, nagmamanifest ka pa lang. Pero alam mo yun, spiritually, alam mo na bound ka na to create something new, to be reborn, ganyan. Pero, hindi ka pa fully ready to be reborn kasi may kailangan ka pang asikasuhin. Let's say, kailangan mo pang fully move on sa isang traumatizing experience, kailangan mo pang isettle. Let's say, kung may utang ka sa previous mo na work, pwede ba yun? Basta may utang ka, mayroon pang unfinished business, kailangan mong gawin. Tapos, once na ma-settle mo na yung unfinished business na yun, pag-iisipan mo ngayon, ano yung values mo, ano yung, kumbaga, pag nagbubuo ka ng brand, nasa branding phase ka muna, ideation muna, visualization muna bago ka mag-execute. So, hindi ka pa nga nag-execute, marami nang nangungulit sa'yo at mukhang marami pang mensaheng parating. Lahat yun positibo, pero hindi ka pa handa, hindi ka pa sure kung saan mo ida-drive yung chariot na yun. Hindi, I don't feel like this means unsuccessful ka. Pero I feel like more conflicts with hanggat hindi ka sure dun sa path na tatahakin mo, talagang dun dun mag-system ang conflict. At ito naman, Ace of Pentacles, a new offer, a new opportunity, pagkakitaan ang darating sa'yo. Pwede ngang investment to. Pero dahil sa yun nga, yung naratibo na ayaw mo muna magkipag-partner, willing ka pang makipag-away kasi ang kulit ng ibang mga tao, alam mo kung ano yung gusto mo, pero ingat ka na lahat ng bagay ay gagawin mo on your own. You will put matters to your hands dahil maaaring yun ang maging dahilan ng iyong failure. Pwedeng magpahinga, pero wag mong solohin. Kung meron kang pinaplanong something big, wag mong solohin ang pagpaplano rito. At yun, kasi it might fail at madadagdagan lang yung stress mo. Mapupurnada lang yung bagay na gusto mo i-manifest. Very positive ang cards mo, manifesting space ka. Yun nga lang nga, manage your time and energy wisely. Kasi hindi mo alam na itong mga makukulit na ito, maaaring silang makapagbigay sa'yo ng advice o makatulong sa'yo makapag-desisyon. Kasi merong conflict, maraming conflict dito. In mind and sa execution, at maaaring yun ang magdala sa'yo ng stress. Pero kung hindi ka sure kung ano yung values mo, hindi ka sure kung ano yung gusto mong tahakin na direksyon, hindi mo alam kung saan ka papunta. Lalabnaw ang iyong vision at maaaring mag-cause pa yun ng self-doubt, and as a result, yung self-doubt na yun, yun ang magpupurnada ng iyong manifestation. Cultivate story. Ano ang mga naratibo na sinasabi mo sa sarili mo? Are you telling, tingin ko masyado related ito din dito, hindi ka sure kung saan ka pupunta. Ang chariot kasi is up in upright is, alam mo, maraming opposing forces around you, pero nahanap mo yung middle ground. Alam mo kung saan ka pupunta. Maraming polar opposites in your life, pero alam mo kung paano gamitin yun in such a way na mali-leverage baga. Magagamit mo yun para mag-work to your advantage. So, pero reverse mo nakuha. Medyo may uncertainty, hindi sure, na panghihinaan ng loob. So, ano yung mga kwento na sinasabi mo sa sarili mo? Sinasabi mo ba sa sarili mo na ikaw ay dinadoubt mo ba yung skills mo? You don't want to put yourself out there kasi feeling mo hindi ka good enough o kulang ka pa ng experience.
Doon ka ba mag-focus sa self-doubt or sa mga sinasabi mo sa sarili mo na hindi maganda? O gagawa ka ng kwento in such a way na may empower ang sarili mo? So, ano ang pipiliin mo? Yun ang mensahe sa'yo ni Universe. At sana, iwan ko na yun doon. Sana makita kita ulit next time, Libra. Salamat sa pagbisita. Ako po si A. At see you soon. Bye!